God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Life and Grace at ito po si Baljamin Tatlong Hari. Nagpapasalamat po tayo sa inyo na patuloy na tumatangkilik ng programang ito. Lalong higit po sa atin pong mga bagong partners na amin pong nalalaman na kayo po ay tumutulong in a financial way sa programang ito at ito po ay napakalaking tulong upang palagian nating maipalaganap ang Ebanghelyo ni Kristo at magawa po natin ito ng mayroong excellence at may pag-unlad sa atin pong pag-broadcast po nito. Salamat po sa inyo, ino-honor po namin kayo. Maraming salamat po sa pagtugon sa panawagan ng Panginoon. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ang may pamagat na pressing toward the mark. At ito po ay hinango po natin sa Philippians chapter 3 verses 11 hanggang 14. Ito po yung ating episode for today. Sa huling episode po na atin pong pinagsamahan, ninais po ni Pablo na makilala niya po si Kristo. At ang sabi niya, ang makilala ko si Kristo at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Dito po ay pinag-usapan natin na una niyang ginusto, ninais ni Pablo, una niyang ninais na makilala si Kristo muna and then ang kanyang pagkabuhay na maguli. Ito po kasi yung tamang order of priority. Kailangan nating makilala muna si Kristo. Hindi natin inuuna ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang kapangyarihan ay bunga ng pagkakakilala natin sa Kanya. Dahil ang bawat aspeto po ng ating buhay Kristiyano ay umiikot po sa ating pagkakakilala kay Kristo in an intimate and experiential way. At ito po yung main thing, ito po yung pinakatudla ng ating pong buhay, ang makilala natin si Kristo. At habang nakikilala po natin siya, ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang pagkabuhay na maguli ay atin din pong nararanasan sa ating buhay. Because our personal relationship with the Lord will release His supernatural power into our lives and the lives of those we will meet dito po sa buhay na ito. Ituloy po natin ang ating pinag-aaralan, Pilipos Kapitulo 3, talatang 11. Ang sabi niya po dito, upang aking makamit sa anumang paraan ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Alam niyo po sa pangungusap na ito ni Pablo mula sa talatang ito, siya po ay umaasa sa isang pagkabuhay na muli o yung tinatawag nating resurrection that will bring him into complete conformity to the likeness of Jesus Christ. Ang resurrection po kasi na tinutukoy ni Pablo dito ay kakaiba sa tinatawag nating general resurrection na binabanggit niya po dito maging sa Acts chapter 24 verse 15 sa kanya pong pagtatanggol ng kanyang sarili in his defense sa harapan po ng governor, si Governor Felix. Sabi niya po dito sa Acts chapter 24 verse 15, ako'y may pag-asa sa Diyos na siya rin namang inaasahan nila na magkakaroon ng muling pagkabuhay ng mga matuwid at ng mga hindi matuwid. I want you to understand this, na meron po sinasabi siya rito na pagkabuhay na muli ng mga matuwid at ng mga hindi matuwid. Ito po yung general resurrection na mangyayari po sa lahat sa atin. Kahit sino ka man, naging ikaw man po ay kumilala kay Kristo o hindi, ito po yung general resurrection na mangyayari to everyone. But Apostle Paul was not speaking of this general resurrection of both the just and the unjust dito po sa verse 11 na ito. But rather, he was emphasizing the resurrection of the believer from among the dead. Kapag pinag-aralan po natin ito, sa English word, ay parehong resurrection ang ginamit na salita. Subalit sa Greek word, ito po ay magkaiba. Yung English word na resurrection na 39 times pong nabanggit dito sa New Testament ay galing po sa Greek word na anastasis.
Pero yung pong ginamit dito sa Philippians chapter 3 verse 11 na sinasabi ni Pablo ay galing naman po sa Greek word na exanastasis. At dito lamang po ito ginamit sa lugar na ito sa Philippians chapter 3 verse 11, which gives it a meaning of out of among the dead. Yun po ang ibig sabihin noon. So Paul was speaking of the out resurrection o a rising from among the dead that only those who have saving faith in Christ will experience. Napakahalaga po nito dahil tayo mga Kristiyano ay umaasa rin dito. Sundan po natin, Filipos Kapitulo 3, talatang 12. Ang sabi niya po, hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na, kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot kung papaanong ako ay inabot din ni Kristo Jesus. Sabi po sa ibang salin ng Biblia ay ganito, hindi sa ito'y nakamit ko na o ako'y nakarating na sa hangganan. Sa halip ay nagpapatuloy ako upang makamit ko ang bagay na ito. Yamang ako ay nakamit na ni Kristo Jesus. Magandang salita po ito. Ang ganda po. We haven't arrived, but praise God, we have left. Ang ibig sabihin po nito, hindi pa nga tayo nakakarating sa hangganan, pero at least nakaalis na po tayo. At ito po ay totoo sa bawat isa sa ating Kristiyano. Noong sinabi po ni Pablo na kung papaanong ako ay inabot din ni Kristo Jesus, dito ay hindi siya nagpapahayag ng kanyang pagdududa kung makakaabot siya sa resurrection of the righteous. He was simply saying na napaka-importante nito, that it was worth all his effort para masiguradong makakasama siya dito. Ang atin pong kaligtasan ay isang karanasang nagpapatuloy. Ang tawag natin dito ay a continuing experience. Nagpapatuloy na karanasan. Hindi po pagkatapos na maniwala ka kay Kristo at ma-born again tayo ay kakalimutan na natin ito. Yun bang basta na lamang tayo naligtas? Hindi po ganun. Ang saving faith is not just a one-time experience, but rather a continual trust and reliance on Jesus for our right standing with God. Mayroon pong pagtitiyaga, mayroon pong pag-iwan sa dating mga bagay, sa ating dating buhay, at mayroon din pong pagpapatuloy sa bagong buhay na kailangan sa pamumuhay Kristiyano at pagiging Kristiyano. Kinakailangan po natin na magpatuloy sa buhay Kristiyano at lalong makilala in an intimate way ang Panginoong Hesukristo upang lalo nating maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga susunod na talata po ay sasabihin ni Pablo na siya ay nagpupunyagi patungo sa hangganan para makamit ang gantimpala ng pagkatawag ng Diyos. Hindi lamang siya nagnanais na matapos ang takbuhin. He was planning on winning first place. Gusto niya na magkaroon ng better resurrection na ito upang makapagdala ng lalong higit na kaluwalhatian sa Panginoon ng higit sa iba. Ang sabi niya po sa verse na ito ay hindi ko pa ito naaabot at hindi niya ito malalaman kung naabot niya nga ito until the resurrection morning na mararanasan po nating lahat. Subalit ito po yung goal na inilagay sa puso niya ng ating Panginoon. And that was one thing He pursued sa kanyang buhay. Ituloy po natin, Filipos Kapitulo 3, talatang 13. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang bagay na hinaharap. Kalimitan sa atin pong mga Kristiyano ay sasang-ayon tayo na si Pablo ang isa sa pinakamatagumpay na Kristiyanong nabuhay. Praise God for that. At dito, binigay niya sa atin ang isa sa kanyang mga sikreto. Apostle Paul's success was that he was
single-minded. Isang bagay lang ang kanyang ginagawa. Ang sabi niya, one thing I do. Sabi niya, he had one and only one goal in life. His heart was not divided. Sabi nga po ng kalimitang naririnig natin, if you want to destroy the vision of a man, give him two. Bigyan mo siya ng dalawang vision. Magiging less yung kanyang effectiveness. Kasi po, dalawa na yung kanyang ginagawa. Alam niyo po, ang singleness of purpose and vision is a necessity to a victorious Christian living. Kailangan po nating single ang ating purpose. Ang ating mind ay nakatutok sa gusto nating maabot. Si Pablo ay hindi nakilala sa kahit anumang bagay kundi sa kanyang relationship sa Panginoon at sa naging bunga nito. Sabi niya, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. We cannot reach forward until we get free from the past. Hindi po tayo laging nagduduwela sa ating nakaraan, sa ating mga mistakes, sa ating mga kakulangan. Hindi po ganito ang ginagawa ni Pablo. Meron po siyang shortcomings din. Ang kanya pong experience sa kanyang buhay ay hindi maganda, subalit hindi siya doon nagduduel. Ang isa sa mga sikreto niya is I move forward. Kinakalimutan ko na ang nakaraan and I'm pressing forward toward the goal na itinawag sa akin ng Panginoon. Again, we cannot reach forward until we get free from the past. Hindi po ibig sabihin nito na kailangan na nating kalimutan ang lahat ng mga bagay sa nakaraan. Dahil ang Biblia mismo ay nagsasabi sa atin na mahalaga po ang memory, ang ating pong pagkatanda o pag-alala sa mga bagay-bagay sa nakaraan. Sabi po ng Efeso, Kapitulo 2, talatang 11 at talatang 13. Ganito po ang sabi, kaya nga, alalahanin ninyo na noong una kayo'y mga hintil sa laman. So, nagsasabi si Pablo dito sa mga taga-Efesos na alalahanin, take from your memory. Huwag niyo pong aalisin to. Tandaan ninyo na kayo po ay mga hintil dati. Yun po yung sinasabi niya. At sa verse 13 po, ganito ang sinabi niya. Subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus, kayo na noong una ay malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Wow, praise God. So mahalaga po na tayo po ay makaalala. Hindi po tayo malilimutin. Nakakaalala po tayo. But in context, ang sinasabi po ni Pablo, Paul was speaking about kinakalimutan niya ang lahat ng mga bagay na dati niyang pinagtitiwalaan bago pa siya makatanggap ng kaligtasan kay Kristo. Yung mga bagay na he deemed dear para sa kanyang sarili nung una, sabi niya, winawalang halaga ko na ito. Hindi ko to kinakalimutan as if wala nang halaga, kundi hindi na ito ang aking pangunahing kahalagahan. He forgot his own attainments and focus only on what Christ has done for him. Our desire for worldly achievements dilutes what we can do for the Lord. Tuloy po natin, Filipos Kapitulo 3, talatang 14. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagkatawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Ganito po ang pagkasalin sa ASND, ang salita ng Diyos. Ito po yung isang version ng Biblia. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Malinaw po dito sa version na ito. So si Pablo ay hindi lamang basta patuloy na tumatakbo para sa kahit ano. Nagtutumulin siyang tumatakbo para sa gantimpala. He was pressing toward the prize.
Hindi niya lamang gusto na manatili sa takbuhan, yung basta na lang tumatakbo. He wanted to do the very best he could para manalo at makamit ang gantimpala. Ganito po yung ating pagtakbo, na tumatakbo tayo for excellence. Tumatakbo po tayo na makamit natin ang gantimpala. Hindi lamang yung tumakbo tayo at makatapos. Isa po yun sa attitude, but the best attitude is tumakbo tayo na makamit natin ang first prize. What an attitude na idinidisplay po ni Pablo. He was shooting for the calling of God sa kanyang buhay. Alam niyo po, malimit nating naririnig ang mga kasabihang, those who shoot at nothing, hit it every time. Yung pong walang tinutudla, yung pong walang gustong maabot, ay nararating po nila yon. Ang nararating nila every time ay wala, kasi wala silang gustong maabot. And those who shoot at the stars may not always reach their goal, but they may at least hit the moon. Hebreo Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 2 ay ganito pong sinasabi. Kaya nga, dahil napapalibutan tayo ng ganong karaming mga saksi, iwaksin natin ang bawat bagay na nakakapabigat sa atin at ang kasalanang mahigpit na pumipigil sa atin. At takbuhin nating may pagtatyaga ang takbuhing inilagay sa ating harapan. Ituon natin kay Jesus ang ating paningin, sa Kanya na nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Yamang ang prize o ang gantimpala ng buhay na walang hanggan ay hindi po natin nakukuha o nakakamit sa pamamagitan ng mabubuting gawa o ng pamumuhay ng may katwiran. Si Apostol Pablo must have been thinking ng gantimpalang nakakamit mula sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi nga po, yung living righteously, may importante po ito, pero hindi po ito ang nagbibigay ng gantimpala. So si Pablo, iniisip niya, ang gantimpalang makakamit niya ay mula sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Manatili po tayong nagtutumuli na tumatakbo upang abutin ang dakilang panawagan ng Diyos sa ating buhay dahil meron po tayong gantimpalang aabutin o makakamit sa Panginoon. Alam niyo po ang sabi ng Revelation dito po sa dulo ng Biblia, sa Bagong Tipan, Pahayag Kapitulo 22, talatang 12. Ang sabi po ng Panginoong Hesus ay ganito, narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Tatanggap po tayo ng gantimpala sa Panginoon at kailangan nating pagsumikapang tumakbo na tayo po ay nagpipress toward the mark for the prize of the high calling of God sa ating pong buhay. Maraming salamat po sa inyo mga kamanggagawa ko kay Kristo. Ano man po ang inyong ginagampanan sa inyong mga iglesia. I just want to honor you for serving with faithfulness. At isang araw, kayo po ay haharap sa Panginoon at aabutin ninyo ang gantimpalang dala-dala ng Panginoon dahil sa inyong katapatan, sa inyong paglilingkod. Ito po si Baljamin Tatlong Hari, patuloy na nagsasabi sa inyo, life is best lived by grace. Shalom!